Hello po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano bang gagawin ninyo sa pera na nabenta ninyo? O kaya anong gagawin ninyo sa pera na, di ba meron na kayong small business? Ayan. O kaya naman ay nagamit ninyo yung mga skills ninyo na kumita kayo. Sabihin na natin 1,000. 1,000 peso na nabenta ninyo sa inyong pagbenta ng pagkain o kaya sa pagtuturo ninyo ng English doon sa meron kayong estudyante, 'di ba? Yan yung mga example ng skills. Yung sa last video natin. Kaya kung hindi nyo pa napanood yung ating last video, andito po, panoorin nyo po ito. Kumita ng extra income habang meron kayong trabaho. So, unang-una ay ang dapat ninyong gawin ay bawalan ninyo o kaya iwasan ninyo yung luho. Ayan yung number 1. Yung luho. Ayan, importante na pag kumita na kayo, meron na kayong pera, iwasan ninyo yung pagbili-bili ninyo ng mga kahit ano-anong mga bagay. Yan, lalo na pag nag-umpisa pa lang kayo ng negosyo, sabihin nyo, mabili kayo punta kayo ng restaurant, bili kayo ng gadget, yan. Ano ba kayo, pang-inom nyo or bili nyo ng alak kasi nga, kumita kayo, di ba? So, isipin niyo maliit na halaga lang yun. Tapos, pinanggastos nyo lang. Hindi wala ring mangyayari, di ba? Example lang natin to ha. Pag kumita kayo ng 1,000, tawag nito, na-reach nyo na yung 1,000 na amount dahil sa pagbebenta ninyo ng pagkain. Imagine niyo maliit lang na amount ito ha. Example lang to. 'Di ba? So kung may 1,000 kayo, kailangan 10% lang yung kukunin niyo na bawas doon sa pera na save ninyo sa inyong extra income. Ayan. So kung 1,000, mga 100 pesos lang yung pababawas doon. So yung 900 pesos na yun is mag-isip kayo ng iba pang extra income. Halimbawa, nagluto kayo ng pagkain, tapos may 800 pesos kayo, di ba? Mag-isip pa kayo ng panibagong recipe. Ayan, na idadagdag ninyo doon sa putahin ninyo. O kaya, magdagdag kayo ng mga dessert, yung mga kakanin. Ayan, yung hindi mahal. 'Di ba? Isip kayo. Ano bang mga murang kakanin? O kaya ano pa ba? Kung nagluluto kayo, bumili kayo ng inumin para sa customer mo. O kaya basta extra doon para pangdagdag. Ayan, kailangan hindi nyo gastusin yung nabenta yung pera para mag-isip pa kayo ng iba pang resources doon sa nabenta ninyo. Kaya yung number 1 na advice o tips ko sa inyo is huwag kayong maluho pag nag-uumpisa pa lang kayong magnegosyo. Oo nga pala, may kikwento pala ako sa inyo. Dati nung nagtrabaho ako sa ibang bansa, walang-wala ako nun. Alam nyo ba, dahil sa wala akong pera nun, dahil nga inaantay ko pa yung sahod ko. Ayan, naranasan ko yung shampoo lang.
ginawa ko siyang body soap. Kasi walang pera talaga. Yan yung mga example na kailangan tipirin ninyo. Yung tips na paano ba tipirin yung pera. Pero nung nagkasahod na ako, after na meron akong sahod dati, after nung nagkasahod ako, hindi syempre bumili na ako ng sabon. Kasi syempre 'di ba? Pangitin yung shampoo gawing body wash. So yun, lampasan ko yung mga isang buwan. Siguro mahigit 2 buwan. Ayan. Nalampasan ko yung 2 buwan na yung shampoo is body wash ko. Ayan, nakatipid daw ng Ayan, hindi ako gumastos ng bonggang-bongga. Ayan yung mga example na ano bang gawin para hindi ka makagastos. Ayan. Sa pagkain din, kumbaga, gusto nyo makatipid, hindi syempre, kung di ba gusto nyo yung pera ninyo, kailangan itago niyo tapos i-roll out nyo siya, di ba? Gawin nyo pang ibang business, small business na ganyan. Kaya kailangan wag nyong maliitin yung mga maliit na negosyo ninyo. Halimbawa, meron kayong negosyo na nagtitinda kayo ng mga kakanin, ganyan. Huwag nyo maliitin yan kasi kahit maliit lang yan, malaking bagay yan para mag-improve kayo. Diba? Kung paano nyo ipunin yung pera, paano nyo ba maggawin pang ibang negosyo. Ayan, kitang-kita nyo yung mga maliliit na negosyo na yung SM. Ayan yung example, yung SM dati. Sabi ng CEO ng SM, hindi siya nagsimula na meron na agad siyang pera eh. Tsaka pala, yung pera, hindi yan ginagamit nila yung pera pang tools para mag-create pa ng marami. Ayan yung tip. Wala namang ibang tip talaga na yung mga extravagant tip. Yan lang yung mga minor, tsaka lalo na pag nag-expand na kayo ng business, meron pa kayong ibang di-discover na skills. Ayan, lalo na pag meron na kayong mga empleyado. Meron na kayong tao na alam niyo yun, may alam din sa negosyo. Ayan. Dapat kaibiganin niyo yun kasi alam nila kung baka may matutunan kayo, di ba? Tsaka pala yung SM, ang yaman na ng SM ngayon. Tapos dati tagalinis lang siya or taga-repair lang siya ng mga sapatos. Yun lang yung mga minor na magawa ninyo pag nag-uumpisa kayo. So, ayan. So, ayan na. Magtakbo na ako, guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At see you ulit sa susunod.